Pili po kami sa inyo dahil bagamat wala po kayong mga infomercials na makakataon po kayo sa survey. Ano po ang masasabi dito sa mga politiko na nag-infomercials para lamang po makilala kung mga ng pangalan sa survey? Medyo mahaba pa ang isasagot ko po para kompleto. Una, sino man ang mataas sa survey, hindi dapat yumabang at lumaki ang ulo. Sino man ang mababa, hindi dapat magalit o mainis. Survey lamang naman po yan. Snapshot yan ang opinion ng kababayan natin nung nag-survey. Pero ang basihan pa rin kung sino mananalo, boto ng ating mga kababayan pagdating ng araw ng halalan. Pwede mag-infomercial sino mang nagnanais tumakbo sa puntong ito at wala silang nilalabag pang batas. Dahil malay natin gusto lang nilang sumikat, hindi naman pala sila magpa-file ng Certificate of Candidacy at hindi naman pala sila tatakbo. Lahat ng nakikita nyo may infomercial ngayon, kapag hindi sila tumakbo, gusto lang pala nilang sumikat, wala naman silang nilalabag na batas. Saan papasok ang paglabag ng batas? Kapag pondo ng gobyerno ang ginamit nila para sa infomercial. Pansinin ninyo yung mga executive officials natin na pinatawag ni Senator Santiago. Pansinin ninyo yung mga commercial nila. Binabanggit yung ahensya ng pamahalaan na pinamumunuan nila. Bakit di na nila gayahin si Villar o si Mar? Sarili lang ang pinakapogi. Ang rason, gamit nila pondo ng gobyerno. Para ma-justify nilang gamitin ang pondo ng gobyerno, dapat gamitin yung pangalan ng ahensya. Deklarado na silang mga tatakbo. Sana hindi natin payagan at maliwanag na illegal yung paggamit nila ng pondo ng bayan para sa infomercial. Ayon sa COA, mula nung nagdataon, ang ginagastos na ng mga kalihim na ito ay 218 million pesos. Kung iisipin po ninyo, kalahating milyon ang gastos ng pagpapatayo ng isang school building. So, ilang school buildings na po yun? 436 school buildings yung ginastos na nila sa infomercials nila. At panghuling punto, sabihin na natin kailangan nila mag-advertise. Halimbawa, tungkol sa dengue, tungkol sa AH1N1. Ang tanong ko, kailangan bang makita yung mukha ng sekretary sa advertisement? Hindi ba mas makakapagbigay ng impormasyon siguro nang wala na yung mukha niya ron at hindi na siya nagsasalita? Para walang duda na ginagastos ang kaban ng bayan para sa pagsulong ng ambisyon nila sa politika. Next one, Lisa, for the next question. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. During our press conference at Lenos Hotel, you confirmed that you are not receiving or getting your CDF. But according to our source, lumabas po yung budget from Department of Budget na meron mong nagagamit na nakapangalan po sa inyo. How would you react to that? I'm going to make a investigation with regards to that, sir. Last week, 2 weeks ago, tinira ako ng mga tumatakbo din ng presidente o mga tao ng tumatakbong presidente na nag-advertisement na may tumutulong bahay na wala daw akong nagawa sa aking distrito. Sumunod na linggo, ang tinira naman sa akin, meron daw akong pondo na ganong kalaki na nagamit sa aking distrito. Ang pinag-uusapan natin dito ay taong 2005. Alin ba talaga ang putik na ibabato nila sa akin? Wala nga ba akong nagawa o may nagawa nga ba ako? Mahirap kasing sumagot kung pati sila hindi nila alam kung anong tatanungin. Yung website ng DBM na nagsabing may release na 130 million, hindi ko alam kung saan galing. Tinanong ko si Secretary Andaya, nasaan ba yan? Pati siya, hindi siya makasagot kung saan galing at kung saan din napunta. Hanggang ngayon, inaalam namin kung saan napunta at nagamit ang pangalan ng aming distrito para sa ganong kalaking release. Pero tumbukin na natin, ano bang sinasabi ng bumabati ko sa akin? Sa kalagitnaan daw ng impeachment na inihain ko laban kay Pangulong Arroyo, nakatanggap daw ako ng CDF o pork barrel. Tumbukin na natin ang diretsyon para hindi paligoy-ligoy. Una, karapatan ng kada congressman tanggapin yon. Hindi para sa Pangulong, hindi ibigay yon.
Dalawang bagyo ang tumama sa aming distrito noong taong yung 2005, Milenyo at Reming. Magkasunod sa loob ng isang buwan, dapa ang aming distrito. Hindi yun nirelease ni Pangulong Arroyo sa amin. Sabi ko sa sekretary noon, i-release nyo na sa mga kakampi nyong mayor, sa kakampi nyong gobernador, sa kakampi nyong kapitan. Importante, makarating lang ang pondo. Hindi pa rin nirelease nung mga panahong yon. Ano bang nais nilang palabasin? Na nung impeachment, may tinatanggap pala akong CDF o pork barrel? Wala at hindi totoo yun. Ang tanong ko ay ito, nung nagsusulong ako ng impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo, nasaan ba lahat itong nag-aambisyong tumakbo at tumandidato? Nasaan ba lahat ng may infomercial ngayon sa TV? Nakita ba ninyong katabi namin ng impeachment? Nakita ba ninyong nasa likod namin ng impeachment? Nagsalita ba man lang nung kami nakikipaglaban sa administrasyon kaugnay ng impeachment complaint? Tapos sila ba'y may lakas ng loob ngayong magsabi na kami ang hindi tunay na oposisyon? Medyo malabo po yata yun. Maganda pag nakausap niyo sila, tanungin niyo sila kung may ingay ba silang sinabi, binuksan ba nila yung bibig nila, tinulungan ba man lang nila kami nung kukunti lamang kaming nakikipaglaban sa administrasyon at nung hindi pa usong labanan si GMA sa darating na eleksyon. Maraming tatakbo na magsusuot ng maskara, ng costume ng oposisyon. Tunay man o hindi, nasa sa inyo na yan para timbangin kung genuine nga ba o 295 lang na oposisyon. Naging saksi po ang lalawigan ng Pangasinan at isa rin sa mga bumoto sa inyo at nagluklok sa posisyon bilang senador si Senator Chis Escudero. Sa tingin niyo po ba, ano po ba yung naitulong niyong malaki at naiwan yung tulong mapapinansyal o material sa lalawigan ng Pangasinan? Mula po noong 2005, tulad ng binanggit ko kanina, walang CDF na nire-release si GMA sa amin. Marahil yung paninirang nilabas nila may kaugnayan sa sinasabi kong ito dahil ngayon lang naman nila sinabi yan. 2005 pa daw po yun. Ang masakit, sasabihin wala akong proyektong nagdala sa kada probinsya, pero wala naman silang nire-release na pondo para sa amin, para makagawa ng proyekto. Ang masakit, kapag hinahanapan kami ng proyekto, pagtatawanan lang kami ng administrasyon dahil sila meron, kami sa oposisyon wala. So kung ang tanong mo, may proyekto ba akong nadala? May pondo ba akong nabigay mula sa CDF at pork barrel? Ang sagot ko ay wala. Dahil walang nire-release sa amin mula noong 2005. Mula nung nag-hain ako ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Sa susunod na eleksyon na senador at kung talagang papalarin kayo sa anumang klaseng posisyon na tatakbuhan, ano naman ang pwede niyong ipangakong tulong sa Pangasinan? Gulong na bola na umiikot yan. Kami man ang nasa baba ngayon at hindi binibigyan ng pondo, naniniwala akong darating ang panahon na iikot ang gulong at kami naman o tayo naman ang nasa itaas at sila naman ang nasa baba. Sino mang magiging Pangulo, sino mang mabibigyan ng chance ang magbigay ng pondo sa lalawigan ng Pangasinan, ang dapat pagtuunan ng pansin sa agrikultura. Partikular, una, irigasyon, pangalawa, tulong sa support services at inputs, at pag-modernize at mechanize ng ating threshing and drying methods. Alam niyo ba na humigit kumulang 20% ng ani ng ordinaryong magsasaka ang nawawala dahil sa makalumang threshing at drying methods. Na kung may improve lang sana natin ito sa buong Pilipinas, hindi na natin kailangan pa mag-angkat o mag-import ng bigas mula sa ibang bansa. Lalo na siguro kung gagastusan natin ang irigasyon. Ay, hindi nila